Dahil sa napakalyamado na tagumpay ng mga allies laban sa Imperial Japanese Military, di katakataka na ang pagsalakay sa isang kampo sa Cabanatuan City noong 1945 upang palayain ang mga bihag ay ginawa ng maraming pelikula sa Hollywood. Ang tinaguriang Cabanatuan Raid ay naging tanyag dahil sa kakaibang mga estratehiya at teknik na militar na hinangaan ng maraming mga historian. Ngayon, ating alamin ang kamanghamanghang mga detalye upang isakatuparan at magtagumpay ang isa sa pinakamapangahas na rescue mission sa World War II. Ngayon, tayo'y bumalik sa 1945. Matapos matalo at sumuko ang United States Armed Forces in the Far East o USAF sa mga Hapon, kasabay ng pagbagsak ng Bataan at Corregidor noong 1942, libo-libong mga sundalong Amerikano na swerteng nakaligtas sa Bataan Death March ang dinala sa mga concentration camps sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga kampong ito ay ang Cabanatuan Prison Camp. Ang kampo na may lawak na 40 hectares at matatagpuan sa lalawigan ng Nueva Ecija ay dating training camp ng US military at napasa kamay ng mga Hapon noong 1942. Ito ay tinawag ng mga lokal na Kampo Pangatian dahil katabi ito ng baryo na ganoon ang pangalan. Ang hugis parihaba na kampo ay may sukat na 700 meters ang lalim at 550 meters ang lapad. Napapalibutan ito ng 8 talampakang taas ng bakod na yari sa barbed wire at ilang mga pillbox at guard tower. Umabot sa mahigit 8,000 ang mga bilanggo na nakapiit sa kampo na kinabibilangan ng mga sundalo at sibilyan mula sa iba't ibang mga bansa sa Asya na nasakop ng Japan. Bumaba ang bilang na ito dahil ipinatapo ng Imperial Japanese Army sa ibang bahagi ng Pilipinas ang marami sa mga bihag tulad sa Palawan upang gamitin sa paggawa ng mga kampo at paliparan. Sa kanilang pagkain, ang mga preso sa Cabanatuan ay binibigyan ng kaunting rasyon na katumbas ng 2 kainan sa isang araw. Ang bawat rasyon ay may kanin, prutas, saging at karne. Kumpara sa ibang mga kampo, mas maluwag ang trato ng mga Hapon sa mga POW sa Cabanatuan, lalo na sa pagkain. Pinahihintulutan din sila na mag-garden at magkantay ng mga hayop na pumapasok sa kampo. Minsan din, nakakapagbili din sila ng mga pagkain sa mga